Ay, magandang gabi, mga friend, ha? Off topic muna, ha? Grace Chingsay, eto na naman tayo, ha? Oh, nasabi ko, para matapos na yung kahihiyan na to, diyan sa korte, magbigay ka ng isang kasalanan ng kapatid mo sa'yo. Iyon na lahat yan. Bilang anak at bilang kapatid, iyon na lahat yan. Yung karapatan niya, iyon na lahat yan. Ha? Isa lang. Paulit-ulit, di ba? Isang ginhawa na naibigay niyo sa kanya. Iyon na rin lahat yan. Wala kang masabi. Di ba? Ako, isang kasalanan ko sa inyo. Inyo na rin lahat yan. Ang dali-dali naman. Ha? Paulit-ulit, Grace Chingsay, ha? Ewan ko kung anong utak talaga pumasok sa'yo to. Kung mawala ka na riyan. Meron dyan, ha, pamilya. Hindi mo maiiwasan ang black sheep. Ba? Oh. Kagaya nyo. Meron kayong black sheep. Pero, pinagyaman mo. Oh, di ba? Kung kailan tumanda, tsaka pa tumandang paurong, di ba? Oh, pero yun ang binuhusan mo ng biyaya, no? Tsaka pa ulit-ulit, Grace Chingsay, ha? Pinakamabait mong kapatid to. Wala kayo na ibigay na ginhawa sa kanya. Ha? Winawalang niya mo pa. Meron dyan, ha? Eto, Grace Chingsay, makinig ka. Ha? Para maano ka na, matapos na tayo. May sakit si mama eh. Depressed pa. Kagabi hindi na naman ako na ano. Umiiyak na naman siya eh. Oo. Oo. Pag naiisip niya yung kahayupang ginawa mo, umiiyak siya. Nag-iisip siya eh. Kung bakit mo nagawa sa kanya yan. Kayo, ikaw, bitchi, isa ka pa eh. Oo. No? Meron dyan ha. Nakakulong ha, nakakulong. Kriminal. Pero como kapatid, ha? Dinadalaw ng mga kapatid niya sa kulungan. Oh, yung naiwang pamilya, inaasikaso nila. Kapatid eh. Bali pamangkin nila eh. Yung mga anak nung nakakulong, hanggang kaya nilang tulungan, tutulungan nila. Masama yun. Pero ito, walang kasalanan sa inyo, winalang yan nyo. Ha? Grace Chingsay, Bechi Chingsay? Walang kasalanan sa inyo. Kung hindi, nung walang-wala kayo, paulit-ulit, pinagmalasakitan niya kayo. Makonsensya ka, Grace Chingsay. Kung may natitira ka pang konsensya, ha? May Diyos. Ha? Tsaka, ang hirap isipin nung sinabi mo sa korte. Yun ang naiisip niya rin eh. Huh? Sa'yo lahat yung pera. Ikaw ang bumili. Sinama mo lang ang tatay mo dahil nakiusap sa'yo. Putik yan. Pero pera nyo sa bangko, pangalan ninyo pareho. Ang cheque, Benjamin Chingsay, Grace Chingsay din. Ibig mo sabihin, pati yung pera sa bangko, nakiusap ang tatay mo. Isama yung pangalan niya sa pera sa bangko. Sinong matinong korte maano sa'yo? No? Anong katang isip, anong kademonyo ang pumasok sa tuktok mo? No? Pakikita mo yung pangalan mo, ikaw ang nagnegosyo. Marami kang Grace Chingsay. Wag mo nang wag mo nang pahabain to, wag mong palalimin to. Oo. Kaya ako napunta sa YouTube dahil sa kahayupan mo eh. Sa totoo lang. Dito ako ginaid ng Panginoon. Ng Diyos. Ha? Paulit-ulit ako.
Yung kahayupang ginawa mo, sa batas ng Diyos, wala ka na, talo ka na. Dito ka na lang lumalaban sa batas ng tao. Kung lulusot ka. Ha? Paulit-ulit. Nakapangalan sa inyong dalawa ni Papang dahil isinosyo ka niya yung mga ari-arian na yan. Nung mahina na siya, hindi na siya kasama sa mga binibili mong ari-arian. Pangalan mo na lang. No? Hindi ko alam kung anong, paano pa ano eh. Tatanong-tanong ako sa mga abogado eh. Yung pera nyo sa bangko, kung paano mo na magic eh, na naging ano na lang sa'yo eh. Dapat yun, may share pang bawat kapatid mo eh. Sa totoo lang. Si Epe, punta ng punta rito. Tsura ni Epe, aborito. Kung may magagawa lang kay Epe, tinulungan ko eh. Sumbong na sumbong, nihayaw niyo raw papasukin niya sa bahay ninyo. Oo. Tsaka wag mong sinasabi, Grace Chingsay, paulit-ulit, na hindi kami pumupunta rin pag may okasyon. Kailan ka ba nag-imbita? Kayo, dito, sa bahay namin, para kung may okasyon niya sa inyo. Meron ba? Wala. Ba't nga mag-iimbita? Yun nga, pag nagkakasakit ang magulang mo, nalalaman pa namin sa kargador nyo eh. Hindi nyo sinasabi. Ilang hakbang lang ang layo dito. Oo. Hindi nyo sinasabi na may sakit ang tatay, si Papang, si Mamang, may sakit, naka-hospital. Nalalaman lang namin sa kargador. Dadalawin namin. Maski sinong kapatid ng asawa ko, walang nagsasabing may sakit yung tatay ninyo. Yung pala, may plano kayo, no? Ang kahayupan niyang Grace Chingsay. Mahiya ka naman sa tao. Ha? Hanggang sa huling sandali ng tatay mo, nandun kami sa ospital. Buti pa sinabi mo nandun, gabi-gabi tayo magkausap. Ha? Yan palang plano nyo, walang yain yung kapatid nyo. Ha? Walang kamalay-malay si mama eh. Pero ako, tamang duda na ako eh, na may iniisip kayong masama eh, sa kanya. Pero sabi niya, hindi magagawa nila yan. Sabi niya, oo. Sasabihin mo, walang alam yung asawa ko sa nangyayari sa bahay nyo. Hindi pumupunta asawa ko dyan. Yung nanay mo punta rito. Kaya alam namin kung ano nangyayari dyan. Dahil si Mamang, walang kasalanan sa mundo, binigyan mo pa bugok. Hindi marunong magsinungaling, pinagsinungaling mo pa sa korte. Grace Chingsay, umayos ka. Pag may nangyari kay Mama, hindi ko alam. Masaya lang siya dahil nakikita niya masaya ako dito sa vlog na to, no? Kung di ako dito napadpad eh, iba ako eh. Alam mo naman, hindi ako napapakali masyado sa bahay. Oo. Pero to, dahil dito sa pagbablog na to, na-enjoy ko, totoo. Oo. Dahil nagkaroon ako ng maraming matitinong anak na kung iba-ibang bansa. Oo. Diba? God moves in a very mysterious way, sabi nga, diba? Oh. Grace Chingsay, napakalabo niyang tinitigas mo. Hindi porke nakapangalan sa iyo yung negosyo, ikaw na ang nagpaunlad. Iyon na lahat. Tangin na talaga, hirap kung hindi ko maisip eh. Kung paano ka napasok ng demonyo. Totoo. Deed of sale, deed of donation. Pinalabas mong gago yung mga magulang mo, no? Pinalabas mong baliw. May magulang bang makikiusap sa anak na isama mo pangalan ko
sa mga nabibili mo? Isama mo yung pangalan ko sa bangko, sa pera mo? Walang ganun. Ha? Si Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, mahal na mahal ni nanay niya. Si Junicia, diba? Pero hindi siya sinama yung kanyang ina sa mga nabibili niyang mga mansyon. Binilihan niya sila ng kanila lupa, bahay, tinayuan nila. Pero para ihalo ni Manny Pacquiao at makiusap yung nanay ni Manny Pacquiao sa kanya na, Dung, sama mo nga ako dyan sa pangalan sa mansyon. Gago ka talaga, Grace. Natutuwa ako sa'yo. Totoo. Sobrang pagmamahal mo dyan sa kapatid mong bugok. pati kabit niya, binahayan niyo pa. Wala akong masabi, Grace Insay. Ewan ko kung maniniwala sa'yo ang kagalang-galang na hukom. No, bata pa eh. No. Pero ulit, hindi yan magiging judge nang hindi marunong tumimbang ng mga dokumento. Di ka nahihiya talaga sa korte o titignan kita. Gago ka talaga. Pinalabas mo pang masama yung asawa ko, hindi pumupunta sa bahay nyo. Bugok. Pabugok mo talaga. Ano pupuntahan ng asawa ko sa bahay nyo? Bakit pupunta siya sa inyo? Sige nga. Yung nanay mo naman ang pupunta rito. Halos linggo-linggo. Kung minsan nga, 2 beses ang linggo pa nandito eh. Nung nabubuhay pa yung tatay mo. Kanlak pa si Grace. Tay, sabi naman mo. Naaway ni Boy Chingsay. Ayaw, may nakabat in doon. Katakal na nung. Ganun at. Yoga dyan. Diba? Laki na nung nakukuha ang pera. Susumbong nanay mo dito. Kaya alam namin kung ano nangyayari dyan. Halos lahat ng nangyayari dyan, alam namin. Buti sana kung sandali lang dumadalaw si mamang dito. Oras ang binibilang sa haba ng kwento. Gising say. May Diyos ha. May Diyos. Ilang taon mo nang pinahihirapan to. Mabuti na lang at marunong akong magremedyo at malakas ang loob ko maghanap kung saan ako pwede subandal. Kung ako ibabaksak. Pero hindi nangyari. 4 na taon mo nang winawalang yan yung kapatid mo. Tuloy ka pa rin. Napakasimpleng kaso nito. Pinatagal mo lang pinatagal. No? Sa halip na pandagdag na sa pambili ng gamot ng kapatid mo, maski pa paano, nakakahiya naman sa aming abogado, inaabot-abutan pa rin namin. Maski konti-konti. Kaibigan ko yung abogado namin. Kaya hindi tumanggap yan. Dahil wala naman di ba? Ewan ko, Grace Insay. Saka pa, Betty ka Ungas ka rin, no? Ganda ng pinakitungo namin sa'yo. Totoo. Hanggang sa huling sandali ng tatay mo. Last day niya sa lupa bago siya dinala sa simenteryo. Yung lahat ng nakipaglibing. Kami pa ang umasikaso. Kami kumuha ng kusinero, lahat ng kagamitan. Waiter, lahat ng kagamitan. Akin. Ako pa nagbayad sa kusinero na kinuha ko. Nilalangya mo pa. Nilalangya mo pa asawa ko. Mag-isip ka nga, mahiya ka. Napakasimple lang hinihingi ko.
Magbigay ka ng kasalanan niya sa inyo. Iyon na lahat yan. Magbigay kayo ng naibigay niyong ginhawa sa kanya. Iyon na lahat yan. Oh. Nagtanan to mag-isa eh. Umuwi sa bahay namin eh. O, diba? O, dahil, ayaw nyo. Ayaw nyo sa akin, ha? Pero nung may pera na ako, gusto nyo na ako. Punta na yung tatay mo sa bahay namin, ang hiram. Ha? O. Walang kagatol-gatol. Pahiramin mo. Sabi ko, diba? Tsaka kung hindi kami mapupunta rito sa Isabela, hindi. Wala na kami planong umuwi dito eh. Totoo. Pero pumupunta yung tatay mo roon. Oo. Kaya nga sabi kay mama, kung hindi ka ba pinuntahan ng tatay mo sa Manila, uuwi ka sa inyo. Hindi sabi niya. Oo. Kasi si mama andun lang eh. Hindi naman niya sinabi sa tatay mo, napuntahan mo ako dito, hindi. Punta tatay mo. Hirang pera. At never siyang nasiro. Dahil nga, hindi ko sinabing, ala ko ayaw sa akin yan. Ba't punta ng punta dyan yan? Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Gracing Sai. Bigyan mo. Hanggang come to the point. Binili ni Bompin. Yun hindi ko alam. Nilihim niya yun. Nung binebenta yung tinutuloy ka ng bulok na bahay nyo, niremedyo niya. Nabili na niya nung nalaman ko eh. Hindi naman ako nagreklamo. Oo. Niyaan ko na. Yung mga asawa ng kapatid mo, may naitulong ba yan sa inyo? Gago kayo eh. Meron? Ano lang yun? Kaaway mo pa nga yung best asawa nung isa dyan eh. Ba? Yan ang pag-uusapan natin nung nag-iingalo tatay mo. Magtataka kang ba't ano raw kinagagalit niya sa'yo? Sabi mo? Ngayon alam ko na. Alam ko na lahat. Oo. Dapat lang siya magalit sa'yo. Dahil walang yaka nga eh. Pero pinagpala mo yung talagang todo suporta ka doon sa kay Beche Talagang full support Kaya huwag mo sinasabing walang naitulong yung asawa ko sa inyo, gago. Laki. Sobrang laki. Siya naging sulbabida niyo eh. Paulit-ulit ako. Nung nagsama kami nito, ni piso, wala to. Wala. Nabuhay ko sila. Hindi naman sila naghikahos na inaabot walang ganun Masyado kayong ikaw. Ewan ko sa'yo. Pero nababalita ako, nagsisimba ka pa rin, Kala ko hindi ka nagsisimba eh. No? Balikin mo yung utak mo. Huwag kang masyadong nalulunod sa hinawakan mong pera. Hindi yan sa'yo. Meron kang mga kapatid. Huwag mong interesin niyang kayamanan ng magulang mo na mapa sa iyo. No? Huwag mong gawin tanga yung magulang mo. Negosyante na yung magulang mo, ikaw, clerk ka pa lang. Sige, hanggang dito lang, Gracing Sai. Hindi ko na para gagabain to. Magdasal ka, humingi ka ng advice sa pare. Panahon pa. Gusto mo ba sa impyerno? Gago to. Anong kasalanan yung kapatid niya sa'yo? Walang yainin nyo. Ikaw, bitchika, isa ka pa eh. Gandang pinakisama namin sa'yo, bitchika eh. Sa totoo lang.
Spoiled ka sa akin. Ha? Alam mo yan eh, para ka nahihilo. No? Ang bait ng manang mo sa'yo. Ang bait ko sa'yo. Oo. Sige, ganito na lang. Nailabas ko naman yung sakit ng loob ko. No? Sa'yo. Sa inyo, sa inyong dalawa kayo. No? Yung anak ko, susumbong sa akin, no? Nakakausap mo pa, Bechi. Ha? Na wag nang tumuloy na magdemanda dahil walang mangyayari. Matatalo lang kayo. Sabi mo sa anak ko, gago. Anong ibig mo sabihin? Ha? Ewan ko sa'yo, Bechi. Ha? Ano kasalanan ko sa'yo, Bechi? Ba't pati mga anak ko, ano sabi ng anak ko sa'yo? Wala kaming pakialam dyan, tita. Nirespeto ka ng anak ko, gago ka talaga eh. Kayo, nirespeto kayo ng anak ko. Mabait ng anak ko sa inyo ha. Gago itong mga animal na to. Punta rin pa kinausap ako ni Tita Bechi. Huwag na rin kayong magdemanda, matatalo lang daw kayo, sayang lang pera nyo. Gago ka talaga eh. Sige. God bless pa rin kayong dalawang magkapatid ha. Magdasal kayong pareho. Para kayo napasubukan ng demonyo.